magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain po natin, parangalan po natin ng isa sa napakahalagang apostol ng ating Panginoon na si San Bernabe. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pakisama po sa dasal ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, at ang kanya-kanya nating mga kahilingan, ipagdasal natin ang bawat isa. Ipagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay.
pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niya ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw, ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nibihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ba ang tagumpay para sa inyo? Yung maabot nyo lang ang pangarap ninyo? O yung maabot din ng ibang tao ang pangarap nila dahil sa inyo? Yung kayo ay kilalanin, parangalan, itaas lang? O ang iba ay kilalin din, itaas at parangalan dahil din sa inyong pamamagitan? Sinabi ko po yan as an intro sapagkat ngayon ay ginuginita natin. Ang sabi ko nga kanina, isa sa napakahalagang apostol ng ating Panginoon. Siguro po, iniisip nyo, teka. Pamilyar yung pangalan, Bernabe. Pero, hindi yata siya kasama dun sa 12. Tama po, tama. Hindi siya kasama dun sa 12 apostol. Pero tandaan po natin na ang broader meaning ng salitang apostol ay someone who is sent to preach the gospel. Katulad ng narinig natin sa ating ebanghelyo. At si Bernabe po ay isa sa mga sinugong yan na mapapatunayan naman po natin sa Acts 13 verses 1 to 2, where the Holy Spirit instructed the church at Antioch to set Barnabas and Paul apart for a specific mission. Kaya ang nangyari ditong pagsusugo kay Bernabe at Pablo ay divine call at hindi isang
human decision. But again, siguro isipin nyo, Father, sige, nakikita, naintindihan ko yon. Pero just the same, hindi ko pa rin masyadong kilala si Bernabe. Buti pa nga si Pablo, napakarami pang naisulat ng mga libro. Dito po natin makikita ang sinasabi kong kahalagahan ni San Bernabe. Sapagkat maaaring hindi natin siya gaanong kilala. Pero may mga tao tayong kilala at pinaparangalan na kung hindi dahil sa kanya ay hindi magiging kilala o mapaparangalan. Halimbawa po, si Pablo. Alam naman po natin ang naging reputasyon nung una ni Pablo, di ba? Bago siya maging Pablo, si Saulo, taga-usig ng mga taga-sunod ni Kristo. Hindi naman siyempre naging madali unang-una para kay Pablo na magpahayag ng mabuting balita ni Kristo. Niisip nga nung una na mga unang taga-sunod ni Kristo, nag-espiya lamang si Pablo para makita kung saan ang tatago ang mga gusto niyang i-persecute ng mga taga-sunod ni Kristo. Kaya hindi naging madali nung una para kay Pablo ang lahat. Dito po nakatulong si Bernabe. Sapagkat si Bernabe itong napakalakas ang impluensya, ginagalang ng mga taga-sunod noon ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang naglakad kay Pablo para makapangaral sa kanila. Siya ang nagbigay ng lakas ng loob kay Pablo para harapin ito ang misyon na ibinigay sa kanya ni Kristo, at siya rin ang naging dahilan upang unti-unti ay matanggap, pakinggan si Pablo ng mga taga-sunod ni Kristo. And the rest is history. Ang isa pang mahalagang personalidad na iginagalang at pinapahalagaan natin ngayon ay si John Mark, na traditionally ay sinasabi ng simbahan na siyang sumulat ng isa sa versions ng Ebanghelyo ni Kristo, the Gospel according to St. Mark, si Marcos. Akalain ba ninyong dati kasama lang pala ni na Barnabas at Paul, si Mark sa pagmimisyon? Dito niya natutunan, lalong-lalo na rin kay Pedro, ang mga naisulat niya. But then, at one point, ayaw nang isama ni Pablo si Marcos sa pag-mission. Bakit? Kasi in the middle pala of their first journey, tumiwalag ito, umalis ito, iniwan sila sa ere. So iniisip ni Pablo, wala nang sense na isama uli ito kasi baka iwan uli tayo, paasa lang ito. Pero nag-insist si Barnabas na isama si John Mark at bigyan ito ng second chance. Ay, hindi pumayag si Pablo. Kaya part ways silang dalawa eh. Hindi naman dahil nag-iba na sila ng mga misyon. Nag-iba lang sila ng paraan ng pag-execute sa misyon. Ibang sinama ni Pablo, sinama naman ni Bernabe si John Mark. Alam po ba ninyo, dumating yung pagkakataon na patunayan ni Pablo na tama si Barnabas, na binigyan si John Mark ng second chance. Mapapatunayan po natin yan sa later on na isulat ni Pablo kay Timothy. Kasi sa 2 Timothy 4:11 ay sinabi niya doon na kunin mo, isama mo si John Mark because he is useful to my ministry. Kita nyo na? Bagay na hindi naging posible kung wala ang pamamagitan ni Bernabe. Kaugnay nito, kasama ni Pablo, siya din ay naging dahilan sa Antioch upang ang mga Hudyo i-welcome yung mga hindi Hudyo at upang yung mga hindi Hudyo, yung mga Hentil, lumakas ang loob na tanggapin ang mga turo ni Kristo gaya ng mga Hudyo kahit na sila ay pagano o hindi Hudyo. Sa gayong paraan, dito nga po sa Antioch, mas nag-flourish ang samahan ng mga sumasampalataya kay Kristo. So much so na sa Antioch, unang tinawag ang mga tagasunod ni Kristo bilang mga Kristiyano. Akalain niyo yun. Akalain niyo yun. Not to mention yung role niya na nag-donate siya ng malaking halaga mula sa mga ari-arian niyang binebenta para tustusan ang mga pangailangan ng mga unang Kristiyano. Imagine that. No wonder, pinalitan ng mga alagad ang pangalan ni Bernabe. Si Bernabe ay hindi dating Bernabe. Ang tawag dati sa kanya, ang original niyang pangalan ay Joseph o Jose, which was a very good name already. Pero pinalitan ng mga alagad na Bernabe, ng mga alagad na tunay na nakakilala sa kanya at tunay nakakita ng impact niya sa iba. Kasi ang ibig sabihin pala ng salitang Bernabe ay son of encouragement. Dahil nakita ng marami that through his encouraging words and actions, marami ang lumakas ang loob. Marami yung mag-give up na pero hindi na-give up. At marami ang siyang narating, ang gusto nilang marating o ang gusto ng Diyos
na marating nila, yan po ay dahil sa pampalakas ng loob at encouragement na ibinigay ni Bernabe sa kanila. At yun po ang tagumpay o fulfillment para kay San Bernabe. Yung may maabot na maganda, may makuhang maganda, may marating na magandang iba dahil sa kanya. Yun ang kaligayahan eh. Of course, kasama po dito yung sinasabi sa Ebanghelyo na tagumpay sana nating maramdaman kapag naibigay natin ng tulong sa mga nangangailangan, kapag naibigay natin ang kapayapaan sa mga nangangailangan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Yung tagumpay bang nagtagumpay sila sa buhay, lumaban sila sa buhay, bumangon sila sa buhay, naging masaya uli sila sa buhay dahil sa atin. Ibang uri po ng tagumpay yun eh. Kasi yun ang tagumpay na inaasahan para sa atin ng Panginoon eh. Hindi lang yung tayo ay may marating sa buhay, kundi yung may marating din ng iba dahil sa ating encouragement, paggabay o pamamatnubay. After all, yan ang tagumpay na ipinaranas at pinakita ng Panginoon sa atin. Kaya nga siya bumaba mula sa langit at bumalik muli sa langit upang tayo ay maisama niya sa langit. Ito sana ang hilingin nating tagumpay sa Panginoon dahil yun din naman ang inaasahan niya sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kasabay o kasunod ng pagdiriwang ng paggaba ng Banal na Espiritu sa mga alagad at sa aming lahat, hinihiling ko pong patuloy na mas manaig sa akin ang iyong Espiritu, ang Espiritong nagbibigay ng aliw. Hindi necessarily dapat ako'y tumawa, humalakhak, yung maging payapa at malakas lamang ang loob ko sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan ako. Kasi gusto ko na magbigay din ako ng lakas ng loob sa iba, lalong-lalo na sa mga tao sa akin na umaasa. Ayokong panghinaan ng loob dahil saan sila huhugot ng lakas ng loob. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapasa akin ang kaligayahang dulot mo, ang kapayapaang dulot mo upang ito ay buong puso ko ring maibigay sa ibang tao. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Maging daluyan dinawa tayo ng encouragement sa iba. Siya ay muling babalik sa atin. You cannot give what you do not have. Hilingin mo sa Panginoon na puspusin ka niya ng encouragement. Ito ay bibigay niya. Maniwala ka lang sa Kanya. Sumunod ka lamang sa Kanya. Mas pairalin mo lamang ang Espiritu niya. At mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang kaligayahan ay hindi lamang naman kapag tayo ang nagtagumpay. Ang kaligayahan ay kapag naisama rin natin ang iba sa ating tagumpay. Ang kaligayahan ay kapag makita mo, ang mahal mo ay may narating.
nabuhay ng marahal at may diligdindad, lumaban sa buhay dahil sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Seek ye first the kingdom and everything will be given you. And part of seeking God's kingdom ay yung maging biyaya din tayo sa mga kailangang gabayan at sa mga taong tunay na nangangailangan. Nabubuhay tayo, hindi para mabuhay lang ng mag-isa, upang mabuhay din naman dapat ang iba. Iyon ang katuturan ng buhay mo't buhay ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noon sa una ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito ang aming ngalan, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Naansalay sa iyong palad, buhay namit pagsisikap, wag nawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po, o naming mahal, o Diyos na langit at sangkalupaan, basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, na magpaalab nawa ng saningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kapanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. San Bernabe, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan. Kordero ng Kordero Diyos. ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ay iyayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsasaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay magganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inanliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at lalo na sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo ng malaki sa iba. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your